Magandang araw po Luzon, Visayas, Mindanao, pati mga kababayan nating mga OFW. So, welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pagkukwentuhan po natin ngayon, yung after po nung budget deliberation po ng Office of the Vice President. So, nagpatawag po ng press con itong si VP Sara. So, kung maaalala nyo nung mga nakaraang buwan yata o araw na to. So bago yung budget deliberation na to, 'di ba may mga yung after ng SONA. So yun na lang. May mga statement si VP Sara na kumbaga yung mga reason bakit ba lumayas siya sa gabinete ni Bongbong Marcos, maraming araw 'di bang rason. So dito sa nangyaring press conference niya, so may mga binanggit dito si VP Sara na posible isa ito sa mga dahilan kung bakit kumalas si VP Sara sa unity team ni Bongbong Marcos. And then dito ano rin kumbaga parang kinonfirm niya rin dito talagang merong nilulutong impeachment para sa yun patalsikin siya sa pwesto. Siyempre, di naman natin may aalis na talagang malaking threat si VP Sara sa darating na 2028 presidential election. Dahil nga kung iisipin nyo yung magiging standard bearer ng administrasyong Marcos medyo nangungulelat. So sinasabi nila si Speaker Romualdez nga daw yung planong patakbuhin para maging maging standard bearer ng Marcos administration. Meron pa mga bulong-bulungan din na nililigawan din si Rapi Tulfo para maging kalaban ni VP Sara if ever na tumakbo si VP Sara sa 2028 presidential election. So yan yung pagkukwentuhan natin ngayon. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po na muna natin itong balitang to. Nakarating na rin daw kay Vice President Sara Duterte ang impormasyong lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Git ng bise, malinaw na may mga gumagalaw para pabagsakin ang pamilya Duterte. Nagbabalik si Mean Los Baños. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President all because of power and politics. Hindi raw nag-aalala si Vice President Sara Duterte kung matuloy ang umano'y nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Mismong ang Vice Presidente ang nagkumpirma na nakarating daw sa kanya na may plano sa Kamara na patalsikin siya sa pwesto. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi hindi naman ninyo rin o hindi rin naman natin may aalis na kahit sabi mo majority ng nasa Kongreso hawak ni Speaker Romualdez, meron pa rin naman diyang mga sabihin natin kaalyado pa rin yung mga Duterte na silent supporter sa ngayon. Siyempre, iba kasi ngayon yung sitwasyon sa Kongreso na siyempre kung kailangan mong sumipsip para magkaroon ka ng budget. Kasi sinasabi nga nila, 'di ba, kapag hindi ka kapartido or hindi ka sumusuporta sa kay Speaker Romualdez, hindi ka mabibigyan ng magandang budget. So, siyempre, iisipin mo rin yung constituent mo, kung hindi ka mabibigyan ng budget, paano mo nga naman makakapagbigay ka ng serbisyo. Tulad ng ginawa kay Davao City Congressman Pulong Duterte, 'di ba? Na-content natin dito 'yan. So hanapin niyo na lang na hindi siya binigyan ng budget ng DSWD. So, pwedeng ganun yung mangyari. So, since Duterte nga yun, siyempre, expected na yun na, kumbaga, malayo sa kusina. So, siyempre, yung mga kongresistang supporter na naging silent supporter sa ngayon, iniiwasan yun dahil nga, kung kay Pulong Duterte nga, ginawang hindi mabigyan ng budget ng DSWD na hindi pa to yung Kongreso. So, doon pa lang medyo mag-iisip ka na. So, what more kung under ka ng leadership ng speaker, malamang sa hindi ka rin mabigyan. So, yun yung iniiwasan. Pero,
dahil nga supporter pa rin nga ni VP Sara, siyempre katapano parang mga informant niya yung mga yan sa loob. So, may naririnig sila na kinikwento dito kay VP Sara. Since naglabas din naman si Harry Roque, di ba, na meron din nga siyang naririnig na bulong-bulungan na plano nga pa-impeach si VP Sara, since dati rin siyang kongresista, siyempre may mga katropa pa rin yan na sabihin natin, ganoon din, parang informant na nagbibigay din ng tip. So, kahit na, di ba, naglabas na ng statement yung ilang kongresista, sinasabi daw na wala daw silang naririnig na ganong bulong-bulungan, pwede nilang i-deny. Pero meron din namang isang kongresista na parang nadulas na sinasabi nga niya, di ba, na kumbaga, hindi naman nila mapipigilan kung may magsasampa raw ng impeachment complaint dahil kailangan daw panagutin itong si VP Sara. So, doon pa lang sa statement na kailangan daw panagutin, bakit, ano bang ginawa ni VP Sara para ipa-impeach. So, ang naging, kumbaga laging nilang statement ay yung confidential funds nga. Pero, hindi ka ba nagtataka, pag upo pa lang naman nila ni BBM, nung mga umpisa pa lang nung ano nila, ng karera nila, ngayong silang sa administrasyon, di ba galing naman sa Office of the President yung budget ng confidential funds na tinransfer sa OVP. So, bakit hindi nila iniimbestigahan yun na bakit, or hindi mala nila tanungin, bakit tinransfer ng Office of the President yung budget na yun? Since December naman na yun, so patapos na yung taon, ang ano lang doon, bakit kasi tinanggap ni VP Sara yung budget? Yun lang naman yung naging problema niya. Bakit niya tinanggap? Siguro dahil kahiyaan na lang siguro kung tatanggihan niya dahil nga nasa same party sila, di ba? So, baka magkaroon ng ano yun, ng misunderstanding kung hindi niya tatanggapin. So, siguro, tiwala na lang kay Bongbong Marcos, so tinanggap niya. And ngayon, yun yung nagiging issue. Yung confidential funds niya na paano daw naubos yung 125 million so loob lang ng 11 days. At tinatanong kung saan daw niya ginastos, kung di ba naman mga loko tong mga kongresista nagtatanong. Kaya nga confidential, di ba? Sabi na nga ng, ng COA, from the salita na nga lang daw na confidential, hindi nga pwedeng sabihin kung ano yun It's nature na nga. So pinipilit pa rin nila at kailangan pa nila ipansipina yung COA para ilabas lang yung report na kung saan ginamit ni VP Sara yung kanyang confidential funds. So makikita nyo talagang pinupuntirya talaga si VP Sara dahil nga malaking threat si VP Sara kung ito tumakbo bilang presidente. Kasi nga sa mga survey, number 1 talaga siya. Although may mga chance na bumababa yung rating niya, pero still siya pa rin yung number 1 na preferred ng Pilipino. Expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Hirit pa ng pangalawang Pangulo, kung tutuusin, wala naman daw talaga siyang planong tumakbong Vice President. Pero pinakiusapan daw siya noon na magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos na tumakbo bilang VP. Lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao. Dito sa statement ni VP Sara, parang medyo kumbaga parang nararamdaman mo mukhang may lamat na yung pagkakaibigan ni Amy Marcos tsaka ni VP Sara tsaka ni Bongbong Marcos. Kasi doon pa lang sa term na binitawan ni VP Sara na lumapit sa kanya yung magkapatid, medyo may diin Di ba? Pwede namang sabihin niya lumapit si Senator Amy at si dati noong Senador Bongbong Marcos o si President Bongbong Marcos sa akin para humingi ng tulong. So mas maganda pakinggan compare dun sa sinasabi niya na lumapit sa akin yung magkapatid. So parang doon pa lang parang ramdam mo may lamat yung yung
pagbigkas niya, yung kumbaga yung diin ng salita medyo pwede mong bigyan ng ibang kahulugan, 'di ba? So mukhang itong si VP Sara mukhang pikon na or talagang mukhang nagde-declare na ng giyera para sa mga Marcoses. So hindi natin alam kung affected dito si Amy Marcos if ever na marinig niya yung statement ni VP Sara sa doon nga sa binitawan niyang lumapit nga yung magkapatid. Pero 'di ba sabi nga rin ni VP Sara na maraming rason kung bakit siya nag-resign sa gabinete. So siguro ito na yung isa sa mga reason kung bakit nag-resign si VP Sara doon. So tuloy natin tong statement niya. At sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat, unappropriated. Kaya ang tanong, So yun, parang lumalabas dito mukhang tinraidor ng magkapatid itong si VP Sara kasi tama nga naman yung sinasabi niya, unity and continuity. So yun yung kumbaga naging yung pinopromote nila nung kampanya na itutuloy nga 'di ba yung project nila ni Pangulong Duterte, yung kanyang build 'di ba? So kasama doon yung subway natin na ngayon nagtutuloy-tuloy ngayon. So dahil naumpisahan kasi yan nung panahon pa ni Pangulong Duterte. Pero may mga naiwan kasing mga big project pa like sa Mindanao na plano nga magkaroon din diyan ng train system. Sa Cebu lalagyan din. So yun yung mga nakapending. At ang magpopondo dapat nun ay mga Chinese investor. Pero nung naupo na si Bongbong Marcos, kung titingnan nyo, 'di ba inaway or nagalit ang China sa Pilipinas dahil medyo dumikit si Marcos sa Amerikano sa Amerika. So sa buwisit ng mga Chinese investor ng Chinese government siguro, iniwanan, 'di ba? Kumbaga bumitaw sila dun sa project na yun. So naiwan yung project ni Pangulong Duterte sa Mindanao at sa Cebu. So hindi na napondohan. So nawala yung continuity na isinisigaw nila nung panahon ng kampanya. So binrake ko yung napag-usapan ng dalawang magkapatid na to kay VP Sara. So isa na siguro sa pinakamalaking rason yun kung bakit tumiwalag si VP Sara. At the same time, sinabi rin niya, 'di ba, na kumbaga hindi sinuportahan yung kanyang mga napuna sa mishandling ng budget ng gobyerno natin. So, yun yung mga rason ko bakit nag-resign si VP Sara sa gabinete. So, parang kinukonfirm na nga nila o ni VP Sara na totoong may pagka-traidor yung sistema o yung galawan nitong mga Marcos. So pagkatapos silang makuha yung gusto nila, biglang iniwan sa ere na lang yung mga project. So same thing yung sa confidential funds, babalik pa rin naman tayo dun. 'Di ba? Nung naging issue ng confidential funds si VP Sara, andyan na yung panaybiran ng mga kongresista. Tapos doon nagsimula na impeachable offense na daw yung issue na yon. So hindi man lang nagsalita si Bongbong Marcos doon sa issue na yon. So kumbaga parang hinayaan niya lang na kumbaga banatan si VP Sara. Kaya nga isa yun sa mga reason bakit nagalit si Tatay Digong, 'di ba, si Pangulong Duterte dahil kumbaga magka-partner kayo nito nung tumatakbo, ngayon binabanatan na 'to ng mga kaalyado mo, tahimik ka. Hindi mo man lang ipagtanggol, hindi mo man lang sabihan na tigilan na. Kasi galing naman sa'yo yung pondo 'di ba? Pero hinayaan mo lang na kumbaga balahurain itong si VP Sara. So, yun yung isa sa mga reason na kung bakit nagalit si Pangulong Duterte at hindi naman nagustuhan ni Bongbong Marcos yung mga tirada
ni Tatay Digong, di ba? Kaya nga tinawag nga siyang weak leader, meron tayong presidenteng bangag. So, kumbaga tagos sa tagos sa buto yung mga ibinanat ni Pangulong Duterte. Talagang yun yung ikisinama ng loob ng asawa ni Bongbong Marcos, si First Lady, di ba? Kaya nga sinabi niya, bad shot na sa kanya si VP Sara dahil ang gusto niya ipagtanggol ni VP Sara itong si Bongbong Marcos dun sa tatay niya. Pero si Bongbong Marcos, hindi man lang pinagtanggol si VP Sara nung time na binabatikos si VP Sara tungkol dun sa confidential funds na galing naman sa opisina niya. Yun yung mga rason malamang kung bakit tumiwalag nga itong si VP Sara at ngayon siya yung nagiging mukha na ngayon ng oposisyon. Kasi yung mga oposisyon dati na self-proclaim na sila daw yung oposisyon, mga tahimik naman, lalong-lalo na yung mga dilawan, di ba? Kumbaga, kung bumanat, hilaw. Yung mga makabayan black, lumalaro sa dalawang ilog dahil siyempre, budget nga naman pinag-uusapan. Wala ka nga nakikita nagrarally ngayon. Diba? Yan yung mga yun yung mga mapapansin mong nawala. Siguro, sinasabi nga rin nila, magaling kasi ang unity team na pag-unite ni Bongbong Marcos, yung mga dilawan, yung mga makakaliwa, tsaka yung mga, yung grupo mismo ni Marcos. So, pero, kung iisipin mo, medyo, yun, kumbaga, may kapalit kung bakit nananahimik itong mga dilawan. Mga dilawan, yung mga aktivistang yan. Isisi ba siya na tinulungan niya si PBBM noong nakarang eleksyon? Do you want to answer that question? Paglilinaw din ni Duterte, hindi siya nagsisising tumakbo siya bilang Vice President. I do not regret running for Vice President kasi imagine ninyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Tinanong Maganda yung punto rito ni VP Sara. Tama nga naman. Kahit hindi siya tumakbong vice mayor, pero kung yung taong bayan kasi, siya yung napupuso ang gawing presidente, threat talaga siya. So, mas madali siyang madudurog, mas madali siyang, kumbaga, kakayan-kayanin. Dahil siyempre, maliit lang naman yung hawak niyang, kumbaga, yung portion lang ng Davao yung hawak niya. So, hindi ganun kalaki yung magiging impluensya niya. Unlike kung naging vice president siya, di ba ngayon vice president. So, yung coverage niya is nationwide. So, hindi siya basta-bastang kayang durugin, hindi siya kayang basagin ng ganun-ganun lang. Kaya ngayon, di ba, nakakapalag siya ngayon. Kasi kung Davao lang, kunyari, mayor lang siya, hindi siya tumakbong vice president, pwede siyang durugin doon. Pwede siyang ipitin doon kasi nga maliit lang na portion yung yung magtatanggol sa kanya. Unlike ngayon, di ba? Buong Pilipinas nationwide na makikita mo yung suporta nasa kanya. Kaya hindi siya ganun kumbaga malaking threat pa rin hanggang ngayon para sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil yung yung pambato nila na ilalagay medyo alanganin. Hindi nga pumapasok nga sa top 3 yung yung parang gusto nilang maging yung standard bearer nila. Hindi nga pumapasok sa top 4, top 5. Siyempre kung top 3 medyo katapano, may kumikikig pa kung sabihin nga nila pero wala nasa dulo. Pero number 1 pa rin si VP Sara kaya tama yung sinasabi niya. Tumakbo man siya o hindi sa bilang vice president. Still, siya pa rin yung magiging target. ko rin siya kung may balak ba siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter. Yan yung magandang diskarte na kumbaga wag mo munang ilabas lahat ng baraha mo. Hindi kagaya nung ginawa ni Binay na oo alam niya na siya na yung kumbaga malakas na siya
na siya yung posible ng maging presidente, 'di ba? Pero dahil nga masyado siyang na-excite, hindi niya nabasa yung galaw nung mga kalaban niya sa politika. So, parang maaga siyang nag-declare o masyado siyang maagang nag-confirm na gusto niya tumakbo maging presidente. So, doon siya binanatan ng binanatan hanggang sa nasira na yung reputasyon niya. Pero isipin niyo, hindi nakulong si Binay. Sa lahat ng mga ibinatong issues sa kanya, mga korupsyon na yan, hindi naman siya nakulong, di ba? So, ibig sabihin, puro paninira lang. Ang intention lang talaga, sirain lang yung image niya. So, ngayon, maganda yung ginawa ni VP Sara, hindi niya kino-confirm kung tatakbo siyang presidente dahil nga matagal pa eh. Isipin niyo si Rapi Tulfo nga, 'di ba, na isa rin sa mga napipisil na maging presidente. Eh ang sagot din niya ayaw niya munang pag-usapan kasi napakalayo pa. 3 taon pa yung itatakbo. So marami pang pwedeng mangyari. So maraming pwedeng manira. So maraming pwedeng gawang issue. So as much possible, tama yung sinabi ni VP Sara rito, mag-declare ka mga last year, mga 2027. Siguro kahit mga first or second quarter, so pwede na siguro para at least mabulaga na lang yung mga kalaban mo. Tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? Na hindi kagad siya nag-declare. So, ang nangyari, naging substitution pa nga, di ba? So, iba yung nag-file ng Certificate of Candidacy, then nag-withdraw, siya yung naging replacement. So, kumbaga, hindi nabantayan ng mga kalaban yung galaw ni Pangulong Duterte. So, nagkabiglaan na lang. So, nangyari, landslide. Panalo si Pangulong Duterte. So, yun yung discarding ginagaya rin ni VP Sara. Although, sigurado naman tayo, natatakbo tong si VP Sara. Siyempre, kumbaga, yung puso nito na tumulong kagaya ni Pangulong Duterte nandun. Kaya tsaka ramdam niya na malaki na yung chance ang manalo siya kung tatakbo siyang presidente. Kaya lang, kailangan niyang mag-ingat. Dahil siyempre, hindi titigil yung mga kalaban nila sa politika tulad nila Trillanes na, di ba, dinadawit nga yung asawa niya sa issue ng illegal na droga na kung iisipin nyo, dismiss na yung kaso na yan. Dinismiss na ng ombudsman yan. So, bakit kailangan pang pag-usapan uli sa Kongreso? Di ba? No, alam naman natin, yung Quad Committee ng Kongreso, may basbas yan ni Speaker Romualdez na pinaplano maging Prime Minister kung matutuloy yung People's Initiative tsaka yung Chacha. Di ba? So, talagang makikita nyo na talaga ang target yung mga Duterte. Quarter ng 2026. Dagdag pa niya, tila may playbook na pinapatupad ang mga gustong sirain ang kanilang pamilya sa politika. Nariyan daw ang Quadcom sa Kamara para imbestigahan ang drug war at extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag pa ang ICC at plunder case. Maging ang asawa at kapatid daw ni VP Sara, tinatawid ngayon sa drug smuggling. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi... Pero sila lang naman naniniwala ng ganun eh. Mostly naman, sabihin natin, hindi naman majority ng Pilipino, ganun yung tingin sa mga Duterte. Siyempre, may resibo eh. Anong resibo? Yung Davao City. Ano ba yung nagresibo ni Pangulong Duterte? Diba? Nawala yung mga adik. So, hindi na may aalis yun na marami ang nagustuhan yung yung war on drugs si Pangulong Duterte. Talagang hindi lang talaga natin pwedeng i-please lahat. So, dahil may mga nagbabanal-banalan na ang gusto, ang biktima ay yung mga sumusunod sa batas, yung mga inosente. So, yun yung gusto ng mga human rights advocates na huwag masaktan yung mga gumagawa ng masama, yung mga drug addict na yan. Yun yung gusto nilang protektahan eh. So okay lang sa kanila, parang mas gusto pa nilang ang nasa balita yung mga nasasawi yung mga inosente. Kaya isipin mo, 'di ba? Halos wala kang naririnig na
Senate hearing na or sabi natin pinag-uusapan ng human rights na pag may biktimang inosente, yung mga pinapatay ng riding in tandem, yung mga krimen na ang biktima mga inosente, hindi pinag-uusapan. Pero hintayin nyo, pag may namatay dyan na addict, may namatay dyan na drug lord, drug pusher, andyan na kagad yung human rights para nagsisigaw, nag-imbestigahan kagad yan dahil sinadyang patayin niya ng mga pulis at ikukonekta na naman yan sa mga Duterte. Pansinin nyo, pag may ganyang klaseng balita na ang namatay yung mga kriminal, may Senate hearing. Pero pag ang namamatay, inosente, hindi papansinin ng human rights yan kasi anong papapala nila dyan? Hindi naman sila pag-uusapan. So, yun lang naman talaga ang yung pinaka gusto nilang maging i-project na ang mga Duterte masamang tao, lalong-lalo na si Pangulong Duterte. Para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa. Sa ngayon, nag-hire na raw si VP Sara ng mga abogado para maprotektahan siya. May sariling abogado rin daw ang kanyang ama para umasikaso sa mga kasong kinakaharap nito. Tatanggapin na lang daw ni VP Sara kung ano ang mga susunod na mangyayari sa kanilang pamilya. Aniya, que sera-sera, whatever will be, will be. Nauna naman ang itinanggi ni House Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez ang aligasyong may nilulutong impeachment laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang iyan, mariin namang itinanggi ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang akusasyon ni VP Sara tungkol sa planong impeachment ng Kamara laban sa kanya. Mga kapatid, so yun, yung pagtanggi ni Erwin Tulfo tsaka ni Congressman Dan Fernandez na may nilulutong impeachment, siguro dalawa lang naman yan. Pwedeng hindi sinasabi sa kanila, so internal lang. So yung mga sabihin natin, yung mga malalapit lang, yung mga sabihin natin ramdam ni Tamba na ito hindi mga babaliktad. So yun lang yung nakakaalam. Pero yung mga ramdam niya na pwedeng bumaliktad, o sabihin natin, dahil yung mga Tulfo, lalo na si Erwin Tulfo, supporter yan ng mga Duterte. So, siguro hindi sa kanya, hindi niya naririnig, hindi binabanggit sa kanya. Kaya hindi alam ni Erwin Tulfo na meron. Ganun din si Dan Fernandez. Pero syempre, kanya-kanyang ano lang naman yan kanya-kanyang laro lang naman ng politika yan. So, hindi lang natin alam kung ano yung magiging intention nila kung talaga bang hindi nila alam or sinasabi lang nilang wala silang alam. So, tingnan natin kung lulusot yung impeachment. Pero sa palagay ko medyo mukhang malabo sa ngayon kasi medyo busy pa. So, kasi kailangan mo nang matapos yung election. Siyempre, pagtutuunan mo nila ng pansin dyan, election. Siyempre, kung po-focus sila sa impeachment, baka matalo sila sa election. Siyempre, hindi makakapagkampanya na maayos. So, unahin muna nila yung election period. So, after na election period, dyan natin antayin kung matutuloy yung impeachment na niluluto nila. Kaya importante yung pagboto natin ngayon. Kasi kung ang ilalagay pa rin natin yung mga kaalyado ni Speaker Romualdez, kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang sa malamang matutuloy yung impeachment. Siyempre, mapaboran nila yun. Diba, siyempre number games pa rin naman yung yung botohan diyan. So, kung mas marami yung magiging kaalyado ng mga kalaban ng mga Duterte, malamang sa malamang uusad yung impeachment. Pero kung makakaboto tayo at may papanalo natin yung mga sabihin natin hindi kaalyado ng administrasyon, hindi uusad yung impeachment. Siyempre, harangin na yan. So, i-dismiss nila yan. So, hindi nila pagbibigyan. So, mamatay lang yung yung issue ng impeachment na yan. So, yun ang aabangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.